Good morning mga lods. Ayan, nandito po tayo muli sa ating backyard farm, no? Ayan, welcome po ulit mga lods. Medyo matagal na naman tayong hindi nakakapag-upload. Gawa ng busy talaga mga lods. Marami talaga tayong ganap sa buhay, no? So, inahati-hati lang natin ang ating time para sa ating pagpa-farm at sa trabaho. So, today is April 1, mga lods, no? Ayan, anniversary ngayon ng ating farm. So, ito mga lods, nakita ko kaninang umaga sa memories ng aking Facebook ay 1 year na pala ngayong araw na ito ang ating manukan. So, ayan mga lods. Kung napapansin nyo, may mga laman na ulit mga lods, oh. Ayan yung mga early birds natin, ng mga bagong cord, no? Ayan. Naka-move on na tayo mga lods sa nakawan. Linis ng farm, oh. So, ayun nga mga lods, meron tayong dalawang bagong tao dito sa farm, no? Yung isa ay yung aking assistant handler at yung isa naman ay ang aking assistant breeder. So far so good, mabait naman sila mga lods, no? Nung nag-apply sila sa akin, nag-submit sila ng kanilang police clearance, binverify natin, talaga namang no records on file sila mga lods. So, tara, ikot-ikot lang muna tayo mga lods, no? Update lang dito sa ating farm. Ayan mga lods, early birds natin mga lods. Ito yung ating golden boy Gilmore. Ano? Yan. Binata na. Binata na siya mga lods. So, pakita ko sa inyo pala mga lods yung mga anak ni Bornok. No? Nakakamiss si Bornok pero wala talagang ganun eh. Hindi na kami umaasa na ma-recover yun. So, ang gagawin na lang natin mga lods paramihin na lang natin ang kanyang mga anak. So, ito mga lods, oh. Ayan, nakadapo. Ayoko lang i-focus kasi baka mamaya magkaroon na naman tayo ng violation. So, ito mga lods, ayan, mga anak na po ni Bornok yan. So, si Bornok mga lods sa first batch ay nakapag-anak ng 13 stags, no? So, doon sa 13 stags, 6 doon ay i-release natin sa ating mga buyer. At yung 6 naman ay, 7 ay ating i-preserve, no? Para pagpilian ng magiging brood stag, no? Ngayong this coming breeding season ulit. So, ayan, isa sa mga napili ko yan na brood stag. Yan yung kapalit ni Bornok mga lods. So, napaka-poging manok ng mga lods, oh. Ayoko lang ilapit. Huwag lang masyadong i-focus. So, yung isa yun, nakadapo. Ito naman, para kay idol natin Mark Maglalang. So, nakapili din siya dyan. Meron pa ako doon mga lods sa likod. So, kay Putol naman, mukhang walang maiiwan sa akin sa lahi ni Putol mga lods. Siguro babae meron, pero sa mga anak niya, wala. Pero baka ito, palitan ko na lang yan ng anak ni Bornok kasi yung 6 pwede ko naman bawasan eh. So mga lods, so anak ni Putol, pwede naman natin yung kuhanin, gawin natin brood stag. Yun. Yung si Ronel mga lods, nagpapaligo. Talaga naman, oh, sipag niyan mga lods. Pagdating niya dito, nakakatuwa mga lods pag ganito kalinis yung farm. Pagka yung tao talaga mahilig sa manok, saka masipag maglinis. Ayan, ganito madadatnan mo sa farm mga lods. Ang sarap sa mata. Di ba? Wala kang makikita ang mga dahon-dahon na nakakalat
cording area. Pero dati medyo ano talaga yan. Makalat-kalat talaga yan. So, yung mga yung pumpkin pala mga lods now na binanggit ni Kuya Rugby doon sa collab namin. Nabenta na yon, pero meron akong isang iniwan dito. Yan yung ating gagawing broodstag din. Nok, pakita mo yung tsura mo, yun. Yan mga lods. Yellow Leggy Dots Pumpkin Cross yan. So, gagawin ko yung broodstag mga lods kasi napakaganda ng istasyon niya. Balansyado, maganda yung buto. Eh, nagkakaubusan din tayo ng pumpkin kaya kailangan nating paramihin. So, ito mga lods, anak ni Bornok yan. Doon sa 13 stags, ayan, may nag-iisang pula. So, yung pula na yan na lumabas mga lods sa mga anak ni Bornok, normal yan sa akin mga lods. Hindi na nakakapagtaka yan, gawa ng si Bornok ay heavy yun sa sweater. May konting kelso. So, swipe talaga kasi yun mga lods, na galing kay Bebot Monsanto. Tapos, sinalpakan ko nga ng kelso yun. Kaya, normal na yan na magkakaroon yan ng pula. Pero madalang mga lods. Kaya lang, every breeding ko talaga mga lods, talagang may lumalabas dyan. Isang pula lagi. No? Last year, unang breed ko sa kanya, may lumabas din na pula. Ayun, kasama niya sa mga ninakaw. So, ito mga lods. Yan, isa sa mga early birds natin yun. So, maya mga lods, lipat tayo dun sa kabila sa ating range area. Yan ang aming mini range mga lods. So, sa ngayon, pahinga yan mga lods, pahinga. Para ma-refresh naman yung lupa dyan. No? At para paglapagan naman natin yan ng ating ginagawang seed fowl. So, seed fowl natin mga lods, ano pa lang, 3 days old pa lang. So may papisa ulit tayo sa Thursday, 3 days from now. Yun namang ating breeding pen mga lods, pagpapahingayin na rin natin yan. Gagawin na lang nating hardening pen yan. Lilipat natin yung breeding natin doon sa kabila naman, no? Papasyal tayo doon maya lang sa kabila mga lods, doon sa ating range area. So tara mga lods, silipin natin yung ating range area. Samahan nyo po ako. So ayan mga lods, nandito ako ngayon sa ating range area. So may mga nakatayo na akong titi dyan. Ayan, ito mga lods, extension lang to ng cording namin. Siguro dito ko ilalagay na din yung mga broodstag and broodcock natin mga lods, kasi ipiprepare na namin yung ating gagawing breeding area. Doon tayo sa likod magbe-breed mga lods sa ngayong darating na ano yan, na breeding season. So may mga na-select na ako mga broodstag doon. Dito ko ilalagay. So ayan mga lods, kaya namin dito siguro maglagay ng at least mga 30 TP, no? Ayan. So nakapagtayo na ako dyan ng 13. Then ito, kahapon to na penturahan. Ilalatag natin yan mga lods. Yun. So yun mga lods, madami tayong puti dun sa ating range area. Dito sa bandang kanan mga lods, ano yan, local born. And ang national natin nandun sa kabila. So sa local mga lods, meron tayong 40 heads na banded stags dyan. Then dun sa national, mga nasa 112. Kaya kami nag-extend dito ng cording area mga lods, kasi dun sa kabila, wala na, puno na dun mga lods. 92 tipis lang naman meron kami dun sa kabila. So dito makapaglagay kami ng at least mga 30 to 32 siguro. Kung sasagarin ko, kaya yung 35. Kaya lang ayoko nang lagyan dito sa may bandang harapan. Daanan na ng tao natin yan. Yun. Pulang-pula mga lods. Ganda kasi tingnan mga lods, pula yung tipi. Tapos puti yung mga nakataling manok. So ayan mga lods, ang tipi natin mga lods, kami na mismo gumagawa na ito mga lods. Ayan yan. Yan si idol natin Henry. So ang ating bakal sa loob mga lods, ayan, steel matting ang ginagamit natin para mas matibay. And then 1 inch talaga ang kapal niyan mga lods. So yun, meron tayo ng mga nakatayo.
So yan mga lods, ang nakatayo dyan ay mga nasa 100 yan, no? Yan ay order na sa atin ng ating mga idol sa industriya ni Sabong. So itong 100 tipis na ito baka within this week i-deliver namin ito sa Bataan mga lods. Then meron pa tayong 230 na order. So yun, tuloy-tuloy silang gumagawa mga lods. So mamaya may hanguin naman tayo. Ito naman 3.5 no. Para naman to sa Bulacan. Ayan, tropa natin. So 35 pairs naman yan na 3.5. Kaya ito mga lods, hanguin to maya-maya. Yo no. Kung gusto niyo umorder mga lods ng TP at kung gusto niyo ipagawa sa amin yan mga lods, pwede naman no. PM nyo lang ako sa aking Facebook page no na Super Andre Game Farm. So ayan mga lods. Ang design yan mga lods talagang may paayan kasi ang purpose ng paa na yan mga lods kapag maglalatag tayo, syempre hindi naman patag yung lupa, mas madali mag-align no. Konting bawas-bawas lang ng lupa. So yan ang ating mga frames no, ng footing. So yan ang ating mga frames mga lods, 1 by 1 yan na square tube. Yun, ready for delivery na yan mga lods. So ako mga lods, nakikisingit-singit lang ako dito. Padala-dalawa. Puunahin muna natin tapusin yung pipi ng ating mga customers bago tayo. So kami, singit-singit lang, padalawa, tatlo. So yun mga lods oh. Yun, ganda naman. Yan talaga mga lods, dinidilig-diligan ko yan. Araw-araw kong dinidiligan yan para lumago yung damo kasi sobrang init dito ngayon sa Pampanga. Grabe, kahit saan naman mga lods, sobrang init. So para hindi tuluyan mamatay ang mga damo, eh dinidilig-diligan ko yan. Yan. Silipin natin ang ating mga kakarels dito mga lods. Sayang hindi natin naabutan eh. Patuka na sila. Ganda sana tingnan yan pagka nagpapakain. So yun mga lods oh. Yan mga local band yan. So meron tayo dyan mga 42 na banded stags at may dalawa tayong mortality. So 40 na lang yan. Dito naman mga lods, 112 to, no? Nagkaroon din dito ng mortality dalawa lang din. So 110 ang natitirang national banded stags diyan. Dito talaga mga lods, maraming whites, no? Nagparami talaga ako ng whites. Yan mga lods oh. Madaming puti mga lods. Ito yung ating local, no? Open pa rin yan mga lods sa Paulugan System sa mga gustong umabol. No, message lang kayo sa aking Facebook page, Super Andre Game Farm. Doon natin i-discuss yan mga lods ang regarding sa ating Paulugan System. Yan. Ito yung ating national. Marami din tayong whites dyan mga lods. Sa early birds kasi sold out yung whites. So dito marami pang available mga lods. Ayan. Yan yung ating national. So dito sa kabila local, dito yung national. Yun, maya maya makakainin na natin yan mga lods, merienda. Yan, merienda time na mga lods ng ating mga kakerels, no? Ito yung ating mga local mga lods, minahalong national dyan, tumatawid. So yung iba dyan mga lods, tumitilaok na for hardening na. Kaya kailangan talaga naming maglagay ng TP sa kabila. So yun naman sa kabila mga lods oh, yung ating national. Yan, pinapakain na rin ni Mayma yan. Lunch mga lods, nagbibigay kami kaunti lang, no? Merienda lang nila yan, snacks lang sila. So wet feeding. So ayan mga lods ha, sa mga gustong umabol ng ating Paulugan System mga lods, mag-message na kayo sa aking Facebook page, no? At Super Andre Game Farm. Ayan, doon natin pag-usapan mga lods ang ating pahulugan kung paano mag-avail, no? At kung magkano ang presyo ng mga yan mga lods. Daming whites, oo lods, madami tayong mga whites dito. Yan kasi ang ating signature line ng Super Andre Whites. So sa mga gustong malaman kung paano natin ginawa Super Andre Whites, yan ay mga heavy sa sweaters yung mga yan mga lods. Nag-infuse lang ako dyan ng Kelso. So far so good naman, maganda naman kasi ang scores nila. So yan yung aking Super Andre Whites pa na galing pang Batangas mga lods. Yan yung mga nagpapanalo sa MCC nung araw. So this year kami nag full blast mag-breed sa kanila, no? At pwede nating i-share mga lods, no? PM lang kayo sa aking Facebook page. Ayan.
Knock time. So yun mga lods, yung sa likod, andun yung range ng ating mga materyales na inahin. Iko-convert ko na rin yan sa breeding area mga lods. Pasilip ko sa inyo. Ayan. Last year mga lods, ang style ko ay flock mating, no? So nandun sila sa 4x6 na breeding pen ko sa kabila. Ngayon baka, mga lods, ang bala ko rito baka yung buong pader na yan sa likod, lagyan ko na lang ng bubong yan, then mag battery cage kami. Hindi dito ko i-cord sa loob ang mga broodcock. Ayan. So sa ngayon, nagre-relax muna itong mga inahin natin. Pwede pa kasing gamitin to mga lods, kahit mga 3 paitlogan pa ito. Ayan, meron akong elevated matting na nilagay dyan mga lods, so sa kanilang tubig para hindi nila masyadong madumihan. Yun. So update lang ako dito mga lods. Pagpasensyahan nyo na ako, medyo matagal talagang hindi nakapag-upload gawa ng sobrang busy mga lods. So yun ang ating tipping. Ganda tingnan pala, no? Ang ganda tingnan kapag napuno yan mamaya. Subukan natin punuin. Yun. So kunti pa lang nakatayo mga lods. 13 tipis pa lang yan. Unti-untiin lang natin, no? So ayan mga lods, shout out dyan sa mga subscribers natin. Di ko na kayo muna maisa-isa ngayon mga lods. Gagawa ko ng list. Next vlog ko i-shout out ko kayo. And gusto ko rin i-welcome mga lods sa mga bagong members ng AGBI, no? So AGBI, ano bang AGBI mga lods? Alliance of Game Fowl Breeders International. So yan na yung aming brotherhood mga lods. Ayan. Welcome mga bagong members, no? Ayan si Airwax Game Farm from Cebu. So idol, bro, welcome dito sa ating brotherhood. Ayan. So marami tayong members dyan na mga vloggers, no? Andyan sila Rugby TV, Sabong Pinas. Yan yung mga kabrad natin sa AGBI. So antabayanan nyo ang aming mga announcement mga lods sa AGBI. Sa gagawin naming palaban sa Early Birds. So yan ay pag-uusapan namin during our first General Assembly na gaganapin namin sa April 14 and 15, no? So pag-uusapan namin yan, ilalatag namin sa inyo kapag okay na. Sa mga gustong magpa-member sa AGBI mga lods, pwede nyo akong i-PM, no? Bigyan ko kayo ng application form. And i-evaluate namin mga lods kung pwede kayo sa grupo natin. So yun, magkakaroon ako ng separate vlog para dyan sa AGBI na yan mga lods. So update lang muna ngayon mga lods, iwanan ko muna kayo at kami maglalatag na muna ulit ng TP. So ayun, maraming salamat sa pagsubaybay sa aming vlog at ingat po kayo lagi. More wins and mabuhay po kayong lahat mga lods. Thank you po.